Magandang araw po. Kumusta po kayo? Ako po, si kapatid na Ezra Gilbang, malugod at masigla munang pagbati sa unang anibersaryo ng pagpapasinaya sa bagong gusali ng Iglesia ni Cristo Museo. Isa po sa mga gawaing nakaaaliw at makabuluhan ay ang pagguhit o pagdodrawing. Ito'y naging propesyon, pinagkakakitaan, o kaya bilang isang therapy, libangan o hobby, o kaya ay isa sa kaparaanan ng bonding o pakikisalamuha sa kapwa. Sa panahon pong ito na kailangang malibang na may kabuluhan, at yamang tayo ay nananatili sa ating mga bahay, ay may gawain tayong nakaaliw sa ating pamilya. Kaya mag-drawing tayo. Marami po ang may kagustuhang gumuhit. Lamang ay nag-aalala sila na hindi nila ito magagawa ng masining o maganda. Ang dapat, alisin ang pag-aalala. Gumuhit para maaliw, hindi para ma-stress. Ang motibasyon sa sarili ng isang ilustrador na may magandang produkto ng pagguhit ay yung kasiyahan o enjoyment habang ginagawa niya ang pagdodrawing. Kaya't ang unang kailangang matiyak ng gumuguhit ay yung pagkakaroon niya ng interes o sigasig o entusiasmo na gumuhit o mag-drawing. Yung pong pagguhit ay maibibilang nating kasanayan o skill. Gaya po ng pagsulat, ang kaibahan ng manunulat sa hindi ay isinusulat nito ang kanyang karanasan, nakikita, nadarama, yung kanyang imahinasyon, at nais na sabihin hanggang sa ito ay kanyang maging kasanayan. Ito ay mga bagay na nagdaraan din sa pandama at karanasan ng hindi manunulat. Lamang ay hindi niya ito itinatala o isinusulat. Ganon din sa pagguhit. May ibang pagtrato ang isang ilustrador sa mga bagay na kanyang nakikita, nasa kanyang imahinasyon at nararanasan, kanya itong iginuguhit hanggang sa paulit-ulit niya itong ginagawa at maging isang kasanayan o skill. Sa presentasyon pong ito ay bibigyang gabay lamang namin kayo upang gawin natin magaan ang pagguhit. Pero bago tayo magtungo sa mga elemento ng pagdodrawing, ay gusto ko muna na ipakita sa inyo yung ilan sa karaniwang ginagamit natin na materials para sa pagguhit. Ang karaniwan na ginagamit sa sketching o paggawa ng abazo o draft sa pagguhit ay yung medyo hindi gaanong maliwanag. Ito ay isang pencil o lapis na may level na F. Yun namang pag magtatapos na o gagamitan na ng shadows o tone drawing, ang ginagamit ay it's either 5B o kaya ay 6B. Pero dahil sa ito namang ating gagawin ay nagpapasimula pa lang tayo at ang maaari nating magawa ay yung dagliang materyales na makukuha. Maaari rin na gumamit ng Mongol. Karaniwan itong pencil o lapis. Yun sigurong number 2 ng Mongol o 2.5 ay pwede na nating magamit. So yun yung gamit nating pangguhit. Meron tayong ground o gagamitin na dito natin ilalagay yung ating guhit. Maaring sketchpad o kaya ay board o kung ano yung available na nasa inyo, bond paper o Oslo paper ay po pwede natin gamitin.
Meron din tayong ilang mga kagamitan dito. Halimbawa, itong sharpener o pantasa. Medyo nakakatuwa. Isang uri ng eraser, rubber eraser, na maaari natin gamitin ito at mas makatutulong lalo na dun sa mga edges na mahirap ng habulin ng eraser. Ito kasi ay na-i-adjust natin dun sa gusto nating nipis o kapal o hugis ng eraser na gusto nating maabot dun sa ating buburahin na ginuguhit. Meron din tayong smudger. May ibang illustrator na ang kanilang ginagamit ay yung daliri nila. Kasi nga mas nararamdaman nila na parang yung kanilang emosyon ay mas naisasali nila dun sa kanilang ikinuguhit kung hindi sila gumagamit ng smudger. Ang iba pa na materials na po pwede natin gamitin ay itong parang sandpaper. Lalo na kung nais nating bumuo ng powder mula dun sa pencil para magamit din natin sa shadowing o paglalagay ng tone drawing. Okay, po pwede na tayong pumunta sa mga elemento ng drawing. At ang unang-una ay ang linya. Ang apat na karaniwang linya ay ang guhit na patayo, vertical, yung horizontal o pahalang na guhit, diagonal o yung palihis na guhit, at yung curved lines o nakakurba na guhit. Sa apat na mga guhit na ito o linya ay makabubuo tayo ng isa pang elemento ng drawing, at ito yung tinatawag nating shapes o korte o hugis. Sa mga hugis o shapes ay masasabi natin ang apat na mahalagang shape sa drawing. Una ay yung parisukat. Isa pa ay ang bilog o circle. Ang isa pa ay ang tatsulok. O triangle. At ang isa pa ay ang rectangle o ang parihaba. Itong apat na hugis na ito ay tinatawag natin na geometrical shapes. At napakahalaga ng mga hugis o shapes na ito para sa pagdodrawing, sapagkat mula sa apat na geometrical shapes na ito ay bubuo tayo ng dimension o sa pamamagitan ng tonal gradation o tonal drawing ay magkakaroon ng dimension. Halimbawa, itong square o parisukat ay maaari natin na gawing ito ay box o kaya ay cube. At magagawa natin na lalong magkaroon ito ng dimension sa pamamagitan ng pag-shade.
o yung shading. Para maiwasan ang tinatawag na flying object o parang nakalutang na mga bagay, ay lagyan natin ng pinaka-shadow o pinaka-anino. Sa paggawa nito, maaari na hawakan natin yung ating lapis, hindi dun sa karaniwang paraan na para tayong nagsusulat, kundi maaari natin ilagay sa ilalim ng ating palad para yung edge o yung gilid na bahagi ng graphite ang ating magamit. Hindi lang yon, kundi magaang na makapikilos ang ating kamay para gumuhit dahil sa hindi ito napipigil ng ating naaabot ng daliri, sapagkat ang gumagalaw rito ay yung ating wrist para maging magaan ang pagkilos ng ating pagguhit. Yung ating circle ay gawin nating muli ay isang magkaroon ng dimension sa pamamagitan pa rin ng ating pagsishade. Kaya kung halimbawa dito natin ilalagay ang mas mabigat na pagsishade katulad nitong ating ginawang cube o box, ang source of light natin ay dito nanggagaling sa kaliwa. Kaya ito ay maaari nating gawing halimbawa ay bola ng bowling sa pamamagitan ng pagsishade. May isang epekto na yung pinaka-edge o gilid ng ating spear ay hindi natin isasama doon sa mabigat na shading. Dahil sa pagka ito ay nilagyan natin ng anino o shadow, ay meron itong epekto na ihiwalay ng shadow yung object para ipakita na ito ay may dimension. So, lalagyan natin ng isa pang elemento para ipakita na ito ay hindi karaniwang circle o bilog lamang, kundi ito ay isang spear o mayroong bulto. So, maaari natin muli ay lagyan ng karagdagang shades. Ang atin namang triangle o yung ating tatsulok ay maaari nating gawing isang cone. Halimbawa ay gagawin natin medyo curve yung ibabang bahagi para pagka nilagyan natin ng shade ay maipakita natin na ito ay nakapatong sa isang surface at hindi ito nakalutang sa pamamagitan nitong ating curve na inilagay dito sa pinaka-bottom ng ating shade. So, ganun din ang ating pinaka-process ng paglalagay ng shade. Hindi natin iginigilid o inihahangga dun sa pinaka labas na guhit ng cone.
At muli ay napakalaki ng kinalaman ng source of light. Kaya kung dito sa kaliwa nanggagaling ang ating liwanag, ay nandito naman sa dulong bahagi sa gawing kanan ng ating object, yung pinaka-matingkad nating shading. Maaari rin natin na lagyan ng anino para maalis yung isipan na itong ating object ay nakalutang o lumilipad. Okay. Diyan sa triangle ay pwede rin na lumikha tayo ng isa pang object na ipakikita rin natin ang dimension, at ito yung pyramid. So maaari rin natin itong lagyan ng shade. At muli ay maaari nating lagyan ng pinaka-shadow. Sa bahagi naman ng ating rectangle o parihaba, ito yung ginagawa nating cylinder. So maaari na magkaroon din ito ng dimension kapag ginawa natin na ito ay isang cylinder. Lalagyan lang natin ng curve line dun sa taas. So ang paggawa ng curve line ay nakadepende dun sa eye level. Ngunit lagi na susundan natin itong curve line na nasa taas para ilagay din ang ganung hugis dito sa ibaba. Kaya pagka naglagay tayo ng shadow, ay isinusunod natin dun sa pinaka-curve line na ginawa natin mula dun sa itaas. So maaari rin na lagyan natin ng shadow. So itong forged geometric shapes na ito ay napakahalaga sa pagdodrawing o sa pagguhit, sapagkat humigit kumulang dito sa apat na geometric shapes na ito ay lilikha na tayo ng iba't ibang figura o imahen o images. Ang isa sa maibibigay nating halimbawa ay yung paggawa ng punong kahoy. Halimbawa, sa paggawa ng puno ay maaari na lumikha tayo ng isang bilog. Pagkatapos ay lagyan natin ng pinaka-cylinder sa ibaba. At yung ating horizontal line na siyang pinaka-ground na kinatitirikan o pinatatamnan ng puno. Pagkatapos niyan ay maaari tayong maglagay ng iba pang mga bilog na may iba't ibang laki dun sa ilalim ng pinaka-guide nating bilog.
dun sa loob. Ayan. So yung susunod nating step ay yung paglalagay natin na shade gaya nung ating tinalakay na. Kaya kung susundan natin yung unang ginawa natin ay ganito ang pinakakalalabasan. Mula dun sa cube o mula dun sa cylinder na ating ginawa, ang karaniwan nating isasaalang-alang sa pag-drawing ng puno ay laging higit na mas malaki ang nasa malapit sa lupa o ground, pataas sa mga sanga. Kaya medyo iguguhit natin na ang puno ay mas higit na malaki dito sa ground. Tapos ay pwede natin lagyan ito na mga sanga. Sa paglikha ng sanga, ganun din. Yung nasa sanga na nasa pinaka malapit sa puno, yun ang higit na mas malaki, paliit ng paliit, habang ito ay lumalayo doon sa puno. So, kung ito yung mga nilikha nating bilog, ay pwede na magsimula tayo ng shade. Ipagpapalagay natin na ang source ng liwanag natin ay nanggagaling sa itaas, kaya ang mga foliage o dahon ay naaniluhan sa gawing baba. So, pwede nating simulan ng ganito. Yung paraan ng pagguhit ay yung tinatawag nating hatching. Pwede rin na ito ay lagyan natin ng isa pang paraan ng pagguhit, cross-hatching naman, na nagdudulot din ng ibang epekto doon sa ating dinodrawing. Yan. So, pwede natin ituloy sa iba pang bahagi ng ating ginuguhit. So, kung napunan ninyo ay hindi natin ginagawa ang shading nang hindi natin sinusundan yung pinakagabay na nilikha natin dun sa mga bilog na nauna natin ginawa. So, mahalaga na yung shapes na sinabi ko sa inyo ay lagi natin sa alang-alang. Yan. So, kung nagawa na natin yung shading na yan, ay pwede na tayong maglagay ng iba pang detail dun sa ating puno. Katulad halimbawa nung mga sanga. Kaya kung ito yung ating puno at ito yung mga dahon, ay pwede natin lagyan ng mga karagdagang sanga ng ating puno. So, hindi kinakailangan na magbilang tayo ng mga foliage o kailangan bilangin natin yung dahon ng ating iginuguhit na puno. Kundi ang mahalaga ay may naka-establish tayong
shape o nakikita nating hugis mula dun sa puno na ating iginuguhit. Kaya ang una ninyong uobserbahan kapag kayo ay kukopya o kukuha ng reference ay kung ano ba ang pinaka-shape o hugis na dominant dun sa inyong gagawin at yun ang magiging pinaka-pattern ninyo. Okay? So, sa ganyang paraan ay madali na magagawa natin ang isang punong kahoy na nagsimula lang tayo sa paglalata ng iba't ibang hugis o shapes. Pagkatapos na ating mapag-usapan ang iba't ibang uri ng guhit o linya, ay tumungo tayo sa tinatawag na tone drawing. Ito rin ay naririnig natin tinatawag na pencil painting. Paano ba nagkakaroon ng tone drawing? Ang isa sa kailangan dito ay yung tinatawag na shading o paglalagay ng darker area o anino ng inyong iginuguhit. Yung shading para makalikha tayo ng dimensyon. Mahalaga na isaalang-alang natin dito ang liwanag kung ano ang naitutulong dito sa appearance o anyo ng bagay o object na ating ginuguhit. May dalawang maaaring source of light o pinagmumula ng liwanag. Maaaring ito ay artificial at natural. Yung natural na liwanag, yan yung daylight o sunlight. Ang liwanag ay mayroong malaking epekto sapagkat napagbabago nito yung appearance ng inyong iginuguhit. Depende sa pwesto ng liwanag. Kung gayon, ay isaalang-alang natin lagi na kung hindi naman magmumula sa larawan o picture yung ating iginuguhit, ay tiyakin natin na hindi nagbabago ang source of light o ang pinagmumulan ng liwanag. Katulad nung sinabi natin kanina na sa shading gamit ang lapis o pencil, maaari na gumamit tayo ng HB pencil na may iba't ibang diin o pressure, gaan ng pagguhit. At para magkaroon ng madilim o darker value ng ating iginuguhit, maaaring gumamit ng 2B pencil. At kung nais natin ang higit o mas madilim pa, ay 5B o 6B pencil ang ating gamitin. Ngayon, yung ating namang pinaka-highlight ay maaari natin gamitin yung mismong ating papel bilang white o pinaka-highlight ng ating drawing. Kaya iingatan lang natin na malagyan natin ng shade o anino yung mga bahagi o parte ng ating i-drawing na nais nating gawing pinaka-highlight. Maaaring sa ating sasagawa ng shading ay gamitin natin yung tinatawag na bevel point ng lapis. Yun yung pinaka-gilid at magagawa natin ito kapag inilagay natin yung ating pencil o lapis sa ilalim ng ating palad. Gawin lang natin na flat ang level para mas malawak ang naaabot ng ating pagguhit, lalo na dun sa mga area na gusto nating lagyan ng shade. At hindi yung kagaya ng konvensyonal o karaniwan na paraan ng
pagsusulat ang ating paghawak sa ating lapis. Sa shading, lagi nating isasaalang-alang na lumilikha tayo ng texture doon sa ating iginuguhit. Kaya maaaring maapektuhan o magkaroon ng pagbabago kung ang inyong papel o ground na ginagamit ay naisalalay ninyo dun sa hindi makinis o smooth na patungan. So always be sure to shade on a smooth surface. Yung mga pinag-usapan natin na line drawing o nagsimula tayo sa mga linya o guhit, pagkatapos ay nagtungo tayo sa mga shape, korte o hugis, at pagkatapos ay pinag-usapan natin yung tone drawing na dito nga ay kasangkot ang shading. Let us put these things together. Kaya gagawa tayo ngayon ng isang guhit na masasabi nating shading or tone drawing o pencil painting. Ang ating gagawin ay isang portrait o susubukan natin na gumawa ng isang mukha. Kaya kung nakahanda na o ready na yung inyong kagamitan, ay magsisimula na tayo. Kunin na ninyo yung inyong papel, yung inyong lapis, at susubukan natin na gumuhit tayo ng mukha o portrait. Ang una na ating gagawin, gaya ng ating pinag-usapan, ay yung ating sketch. At sa paggawa ng sketch na magiging gabay natin para doon sa ating drawing, ay gagamit tayo ng F na pencil para hindi masyadong maging malinaw yung ating iguguhit. Sa pagpapasimula ng pagguhit ng mukha, ay maaari tayong gumawa ng rectangle. At ito ay hatiin natin sa pamamagitan ng ekes. Kung ganon ay makikita na natin yung pinaka gitna nito. At muli ay magkaroon tayo ng isa pang guhit, horizontal line, sa pinakagitna naman ng nakatayong rectangle. So dito ay maaari tayong bumuo ng isang oval na guhit. At para magawa natin yan ay bibigyang pagsasaalang-alang natin yung mga grid o yung mga palatandaan na inilagay natin sa pamamagitan ng ginawa natin mga guhit. Kaya magkakaroon tayo ng ganitong pasimula. Kaya kung ang muka na ating gagawin ay medyo naka side view, magiging magaan na ito ang ating maging padron. Dahil sa masusundan na lang natin yung ating iginuhit na ito para ipakita yung iba't ibang bahagi ng mukha. Halimbawa ay magsisimula tayo doon sa pinaka hairline sa noo ng ating gustong iguhit na mukha o modelo. Kaya maaaring dito tayo magsimula. At ito naman ang pinaka guhit natin ng eyebrow. At ito yung mata. At yung ilong.
dito ang bibig. At dito yung pinaka-chin. Kung ito ay medyo nakakiling ang konti o hindi naman totally front view, ay po pwede tayong lumikha uli ng isa pang guhit para maging gabay dun sa ating susundan na contour ng mukha ng ating ginuguhit. So, kung ito yung pinaka-hairline natin, ito na rin ang gagamitin nating measurement o sukatan para isunod natin yung iba pang parts ng mukha na gusto nating kopyahin. Kaya halimbawa, kung ito ay ito yung pinaka-hairline niya at ang kasunod nito ay yung pinaka-dulo ng kanyang kilay na nasa gawing kanan, ay ililihis lang natin ng konti. Mula doon ay susukatin natin patungo dun sa pinaka dulo ng kilay. Gagawa tayo ng kilay at dun din sa kabila sa pangkilay. Ayan. Pagkatapos nito, mula dun sa kilay ay gagamitin din natin itong panukat para dun sa susunod naman na figura o parte ng mukha na iguguhit natin. Kaya mula dun sa kilay ay masusukat natin yung kanyang mata. So mula dito sa kilay na ito ay nandito yung pinaka dulo ng mata. At ganun din sa kabila. Gagamitin natin yung kilay bilang sukatan nung ating guguhit na mata dito naman sa kanang bahagi. Yan. Lalagyan natin ng pinaka eyeball. Okay. Mula dito ay maaari tayong sumukat uli nung ilong. Kaya mula dito, gaya nung ating sukat, ay narito yung pinaka-dulo ng ilong. Kaya magagawa natin na mula dun sa iginuhit nating mata ay masusukat natin kung saan tayo magsisimula at matatapos ng ating guhit sa ilong. So narito. Ayan. Pagkatapos nun ay mula dun sa tip ng ilong ay gawin uli natin itong panukat para dun sa susunod na naman na object na ating gagawin. At iyon nga ang labi. Gaya ng ating pinag-usapan, ang guhit na ito ang representasyon ng kanyang labi. So gagawin natin yung labi. Yung ating pagsukat sa labi, maaari nating gamitin yung gilid ng ilong sa magkabila para sukatin kung saan naman matatapos yung pinakasulok ng magkabilang labi. Kaya kung ang kanyang labi ay halos konti lamang na nakalihis
doon sa gilid ng kanyang ilong, madali nating makita na nandito lamang yung gilid yung dulo ng kanyang labi. So, maaani na natin na gawin yung buhok. Nandito yung pinakahati ng buhok. At nandito yung kanyang buhok. So, pagka nagawa natin yung pinakadulo na bahagi nung guhit natin, which is the chin, mula doon ay magagawa na nating tansyahin kung saan naman natin ilalagay yung kanyang leeg. So, narito yung leeg. So, pagka meron na tayong pinaka-abazo o pinaka-draft o sketch ng ating nais na iguhit, maaari na tayong mag-proceed o magpatuloy sa tone drawing. At sa pamamagitan ng tone drawing, gaya nga ng ating pinag-usapan dito, ay mabubuhay natin ang anumang nais nating iguhit. So, gagamit ako ng 6B at saka 5B na pencil sa tone drawing. Pero bago yon ay yung ibang mga guhit na hindi na natin kailangan, ay kailangan muna nating burahin para hindi tayo magulo dun sa ating gagawing tone drawing. Sa inyong pagguhit ay lalo na at katulad nito nakalapag sa lamesa, isaalang-alang din ninyo yung pinaka-perspective ninyo sa inyong iginuguhit. Kasi nagkakaroon ng elongation o kaya ay irregularities doon sa measurement ninyo dahil sa itong bahaging ito ay mas malayo doon sa inyong pagsipat. Kaya sa panahon, I would suggest from time to time ay kailangan ninyong iharap sa inyo yung inyong iginuguhit para makita ninyo yung kabuuan sa isang patas na pagsipat o pagtaya sa inyong iginuguhit. Okay? So pwede na tayong magsimula para sa ating tone drawing o pencil painting. Ang gagamitin ko ay 5B at ang sisimulan kong i-shade ay yung bahagi ng noo pababa. Okay? So kung nandito sa bandang kaliwa ang liwanag,
kailangan ay ililib natin yung mga highlight mula dun sa ating modelo ay hahanapin natin yung mga highlight at para yun ang ating susundan na lagyan ng shade. Okay? Kung gagamit kayo ng pattern o kopyahan na hindi naman larawan, halimbawa ay meron kayong live model o maaaring kuning modelo na inyong kasambahay, ay tiyakin lang ninyo na yung liwanag na ginamit ninyo sa pagpapasimula na siya ay inyong kopyahin ay hindi nababago. Pati na yung kanyang pwesto, yung anggulo na nakikita ng isang gumuguhit, ay kailangan hindi nababago. Mahalaga yun para walang distortion o irregularidad dun sa inyong iginuguhit. So ituloy natin yung ating pagguhit. Ang aking gagamitin ngayon para sa tone drawing ay 5B. Sisimula ako dun sa pinaka mas malayo dun sa pinanggagalingan ng light. Kaya kung sa ating modelo ang source of light ay nasa kaliwa, doon sa pinaka bahagi na madilim, doon ako magsisimula. So habang papalapit dun sa pinanggagalingan ng liwanag o source of light, ay kailangang mas magaan ang ating yung pressure ng ating lapis. So sa ating pagguhit, tandaan lang natin na hindi isang mabigat na pagkakamali yung tayo ay makaguhit ng hindi tama dun sa ating kinokopya. Hindi yun isang krimen. Kaya sa pagguhit ay masasabi natin wala namang maling pagguhit. Kaya kailangan ay alisin natin ang anumang pangamba o pag-aalala o takot dun sa ating pagguhit. Basta ginagawa natin ito na nasisiyahan tayo, isang magandang at malakas na motibasyon yon sa ating sarili para makabuo tayo ng isang magandang guhit o piyesa. Matapos nating malagyan ng shade ng ating ginuguhit, ay po pwede na bigyan linaw natin yung mga piyesa ng portrait na gusto nating makitang maliwanag dun sa ating ginuguhit. So po pwede tayo magsimula sa kilay. Sa pagguhit ay maaaring meron tayong nailagay na hindi natin naibigan o hindi tumatama sa gusto natin. Huwag nating pag-aalala yun dahil meron naman tayong eraser. Mabubura naman natin yung iniisip natin na hindi tamang ating nailagay.
Maaari rin na kapag sa panahon ng inyong pag-finalize o pag-a-apply ng pencil painting nyo ay meron kayong napuna na kakulangan dun sa inyong measurement, ay maaari rin naman kayong magkaroon ng pag-adjust. Karaniwan na sa paggawa ng buhok ay hindi natin sinusundan ang bawat strands nung buhok mismo, kundi gaya nung ating itinuro kanina sa paggawa ng puno, hindi tayo nagbibilang ng foliage. Ganun din ang paggawa ng buhok, kundi yung pinakadaloy o bagsak na buhok, yun ang ating sinusundan. Pagkatapos na inyong ma-establish yung inyong shading, ay maaari na kayo ay magbalik para dun sa detalye nung inyong iginuguhit para lalong maging klaro o maliwanag ang nais ninyong bigyan ng pinaka-focal point dun sa inyong ginawang pencil painting. Sa paggawa nun ay isaalang-alang ninyo yung mga highlights. Subukan natin na ilagay yung mga highlights. Halimbawa lang itong nasa bahaging ito na tinatamaan ng liwanag, magpapatuloy ito dito sa pinakatalukat ng mata. Pagkatapos ay doon sa pinaka cheekbone, kung napansin niyo ay meron din itong nandun sa may baba ng mata. Dun sa labi, dun sa ilong, at meron pa dito. So pag nagawa nyo yan ay pwede na magbalik uli kayo dun sa shading. Gamit ninyo yung 5B or 6B at yung katulad uli ng paraan ng pag-shade ang gawin nyo.
So yung inyong guhit para magmukhang painterly ay ipakita ninyo yung characteristic nung pencil sa pamamagitan ng stroke na very visible dun sa audience ay lalong makikita yung pinaka-texture na ito ay isang pencil rendering o pencil painting. Kung gusto pa ninyo na bigyang liwanag yung iba pang detalye sa mukha ng inyong ginuguhit, ay pwede naman na inyong muling balikan. O kaya ay gumamit tayo ng smudger. Dito natin po pwedeng gamitin na pantayin yung kulay o yung pagkakadiin o gaan nung gusto nating marating na texture ng ating ginuguhit. Matapos na inyong mailagay ang mga nais pa ninyong ilagay doon sa inyong iginuhit at kayo ay nasapatan na, ay maaari na ninyo itong lagdaan. At katulad ng ginawa natin, narito ang resulta ng ating ginawang pagguhit. Sana ay nag-enjoy kayo at nagkaroon kayo ng kaalaman mula sa ginawa nating workshop. Hangad namin na kayo ay laging nasa mabuting kalagayan at nais namin na kayo ay muling makasama sa susunod na bahagi nitong ating workshop. Nais nga pala naming ibalita sa inyo na meron tayong gagawing parang contest dito sa ating ginawang workshop. Isesend ninyo sa amin yung mga ginawa ninyong portrait. At para yan ay makarating sa amin, ipadala ninyo sa aming official Facebook page ng Iglesia ni Cristo Museum at pakilakipan din ang inyong kumpletong pangalan, cellphone number at ng inyong kumpletong address. Masaya kami at nalulugod kami na kayo ay nakasama sa ganitong kaparaanan. Maraming salamat.